Hello po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga OFWs, mga kababayan natin na sa labas ng ating bansa. Sa ngayon, binabati ko po kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin ng Kaagapay ECTV. No? So ngayon mga kaibigan, mayroon po tayong kunting pag-uusapan dahil tayo po ay holiday ngayon, Huwebes Santo. So, para hindi mabakante yung oras natin, mag-usap-usap muna tayo para marami tayong makukuhang mga kaalaman sa ilang oras lamang o ilang minuto lamang ating pag-uusapan. No? So, ang ating topic ngayon, mga kaibigan, mga kaagapay, it's all about illegal recruitment. No? Illegal recruitment. Sabi na ba? Wow. Sa mga nakarinig sa akin, wow, ano ba yan? Illegal recruitment na naman. Mr. Kaagapay, Mr. Sam, ano ba yun? Ito po, hindi ho ba naparami mga kababayan natin na naghangad na makapagtrabaho sa labas ng ating bansa. Lahat ng mga yan, pag ikaw ay nag-apply bilang isang OFW, ay dapat dadaan ka sa tamang proseso. Hindi ibig sabihin na ikaw ay kumpleto na siyang mga dokumento, ikaw pwede na mag-apply ng bara-bara lamang. Ingat po kayo mga kaagapay, bilang isang OFW o bilang isang manggagawa sa labas ng bansa, ay hindi po madali ang pagpasok sa pagiging buhay OFW. Sapagkat marami po kayong dapat malalaman. Kung mayroon kang naririnig, mga OFWs dyan, kabayan natin nagtagumpay, ilang dekada, pabalik-balik sa labas ng bansa, dapat alamin mo muna. Hindi yung gagayahin mo lang na mag-apply ka at para ikaw ay kumita din. Hindi po madali mga kaagapay. Bakit? Yan po ang ating naging karanasan. Hindi po yung pagtatrabaho sa labas ng ating bansa. Ang aking naging karanasan, ito po, ang pagtulong sa may mga problema mga kababayan natin ng mga OFWs na dito pa lamang sa Pilipinas. Iba dyan mga ex-abroad. Okay naman ang unang pag-alis, pero sa kanilang pangalawang pagbalik sa labas ng bansa, hindi pa nga natapos ang kanilang pag-process sa kanilang mga requirements, nagkaroon ng problema. Kadalasan ano? Ito po. Ang iba dyan, naghanap kung saan sila pupunta para makapag-apply. Hindi pa nakarating sa isang recruitment agency. Mayroon na kasalamuha, nakasalubong, na nagpapakilala na sila ay tumutulong din sa mga OFWs, sa lahat ng mga aplikante para makapagtrabaho sa labas ng bansa. Mga kaibigan, mga kaagapay, ingat po kayo. Bakit? Sa napakarami ngayon, hindi lang noon hanggang ngayon, sa panahon na ni President Bongbong Marcos, ayan naglulutangan naman yung tinatawag ng mga illegal recruiters. Ano mga illegal recruiters? Yung nagpapakilala na sila ay konektado sa isang recruitment agency, then mayroon din silang hawak-hawak na mga job order o mano. Job orders galing sa labas ng bansa. Then, ang unang gagawin ng mga yan, kakausapin ka, o-offeran ka, pakitaan ka. Itong job order namin, ito ang magiging sahod mo pagdating sa labas ng bansa. Hindi na kailangan. Yan ang mga ginagawa ng mga illegal recruiters. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa agency. Bakit? Pagdadaan ka sa agency, medyo matagalan ka, ang daming proseso. Ang gagawin lang namin sa inyo, sabihin ng recruiter na yan, na sige, ibigay mo, kumpleto, passport, iba pang mga dokumento. Kami na ang bahala.
mga kaibigan, mga kagapay, mag-iingat kayo. Bakit? Ang dami na kumbensi. Inupiran lang ng ganito kalaking halaga. Pagkatapos, nung narinig na ito ang maging sahod niya, 100,000. Sino pa naman hindi malulula? Bakit? 100,000 yan eh. So ngayon, natutuwa ka. Yan ang unang offer sa'yo. Pero tanda na, doon pa lang unti nang kinukuha yung kalooban mo. Di, na convince ka na. Ang kasunod doon, so para mas lalong mapabilis, mapadali ang pag-alis mo, kami ang bahala dyan. Okay lang ba sa inyo? Yan ang sasabihin. Inupiran ka ng malaking sahod, pero mayroong kapalit. Ano? Yung placement fee. Kaya marami dyan. 100,000. Hindi ka ba matutuwa at masaya? Kasi, siyempre, mabilis na proseso. Ang tawag nun, expedite. No? Expedite. Lahat gagawin sa'yo para makagat ka. Pero, itong gagawin mo, magbigay ka ng ganito kalaking halaga bilang kapalit na ikaw ay makaalis. 100,000 salary mo, para mas lalong mapabilis, magbigay ka ng 150,000. 150,000. So, siyempre, madaming makonvince dyan. 100,000 ang sahod, 150,000 ang placement fee. Mga kaibigan, hindi mo alam, doon pa lang. Sablay ka na. Bakit? Dapat, kung ang salary mo is 100,000, ang placement fee mo is equivalent of 1 month salary. Tandaan mga kagapay, ingat kayo. Diyan pa lang sablay na kayo. Kaya dapat maging maingat. Then, ang sabihin sa inyo, mabilisan to. Una kayong pumunta ng inyong agency. May agency tayo. Dadaan kayo sa agency. Huwag na kayong pumunta doon. Bakit? Mas lalong mahirapan na kayo at gagastos lang kayo. Samantala dito, kami ang bahala. Mapabilis ang inyong pag-alis. Hindi ka na magbuhos pa ng sobrang effort. Basta magbigay ka lang ng ganito kalaking halaga. Tapos ng problema mo. At hintayin mo na lang ang tawag namin. Ito mga kaibigan, mga kababayan natin na gustong mangibang bansa, dyan pa lang sablay na kayo. At gumagamit pa yan ng mga pangalan ng mga recruitment agencies. Nung chinik mo ngayon sa POE o sa DMW, legal naman. No? Legal naman yung recruitment agency. O di naniwala, mas lalong naniwala. Diba? At saka may job order. Pero, hindi mo alam, yung mga ginagawa nila, nililin lang ka na pala. Kaya doon pa lang sa sinasabi na mabilisan, siyempre talagang matutuwa ka. O mga kababayan natin ng mga OFWs, mga pamilya ng mga OFWs, o sa naghahangad pa lang magiging isang OFW, mag-ingat po kayo. Bakit? Hindi mo alam. Nung sinabi sa'yo, umpisa na, ipapalo-up mo lamang ng araw, no? Nakuhaan ka ng pera, ito pa, walang resibo, mga kaagapay. Ingat. 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 Bakit? Ikaw ay biktima ng tinatawag na illegal recruitment. Magiging maingat po kayo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Walang resibo. Wala kang maipakitang katibayan na ikaw ay kinuha ng malaking halaga. Then, nung kinulit mo na, ito ang mangyari sa'yo. Magugulat ka na lang. Hindi mo na makontak ang taong nakausap mo. At ang pinakamahirap, pati agency na ginagamit, walang kaalam-alam. Kaya dapat, kayo ng mga recruitment agency, dapat magiging aware din po kayo. Kasi maraming gumagamit sa pangalan ng mga
o inyong mga agencies na hindi nyo naman kilala, pagkatapos ang pakay lamang kumita ng malaking halaga. Tinatawag nun instant millionaire. Kaya dapat ingat po mga kaakapay. Ingat, doble ingat. Pag ginanap mo na yung taong nakausap mo, hindi mo na mahahagila pa. Alam nyo kung anong batas ang nalabag dyan? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. That is a non-bailable offense. Lifetime imprisonment. Ingat mga kaagapay. Ibig sabihin, makukulong habang buhay pala ang bumiktima sa'yo. At ang kakawawa naman, itong mga lehitimong agency Walang tao dyan, walang tao. na ginamit lamang ang kanilang agency kaya mga malamin na nagmamayari ng recruitment agencies. Sa ano, direct lang. Ingat po kayo. Ingat po. Kilalanin ang taong gumagamit ng inyong pangalan ng inyong agency. Ganun din po mga OFWs, kilalanin nyo rin ang mga taong napapanggap na sila ay taga-recruitment agency at nagpapakita ng mga job orders na hindi naman pala ito totoo. Ingat kayo sa matatamis na pananalita ng mga taong kailan nyo lang nakasalamuha. Bakit? Baka yan ang magiging kalbaryo ninyo, pati inyong pamilya apektado. Ingat po kayo. Ingat mga kaagapay. Hanggang dyan lang lamang po tayo. Sa sunod na mga araw, usap-usap na naman tayo. Napaka-simpleng usapan, napaka-easy na oras, napakalaga para sa inyo. Mabuhay po kayo, mga bayaning OFWs, mga kaagapay, lahat ng aking mga subscriber. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.